Okay, good morning mga ka-backyard. So, welcome po ulit dito sa ating munting backyard channel. Okay, so dahil for today's video po mga ka-backyard ay hindi ako masyadong busy. And ayun, naisipan ko pong i-check itong grow area ko o grow pond. Kung kumustahin yung mga nilaglag ko ditong mga red clarky. Ayan. So, and kung malalaki na ba sila after ilang months na nandito sila. And ayan po ang naging result. Ayan. So, kung titingnan mo po kasi sila sa araw-araw, lalo pag umaga, hindi mo sila masyado makikita dahil lagi silang mga nakatago. Kaya nung pinagbubungkal ko po itong mga taguan nila, ayan po ang nakuha ko. Ayan. Ang lalaki na pala nila. At medyo marami-rami sila mga ka-backyard. Ayan. So, ano kaya kung testingan na natin tong garlic buttered. Joke lang. Ayan. So, ayan. Dahil sa medyo okay ang size nila at medyo marami-rami sila, pwede ako nito mag-release ng limited stock only mga ka-backyard. So, ayan. May mga nagme-message kasi sa akin ito at may mga nag-aantay. And the rest po is idadagdag ko pa rin dun sa aking mga breeder. Lalo yung mga ganyang size mga ka-backyard is ready na po yan as a breeder. Kung mapapansin nyo po, may mga mapuputla sa kanila. Hindi masyado naging red. Dahil lang po yan sa yung pond natin is may bubong. Kaya pinag-iisipan ko nga na palitan to ng at least yung shade net na lang po para kahit pa paano nakaka-penetrate yung araw. Hindi po kasi sila naaarawan, so ang tendency hindi nagde-develop ng maayos yung kulay nila, hindi nagiging matingkad. Pero sooner po pag nagkaedad sila ng kaunti, siguradong magiging ready naman po yan. Okay, so ayan, i-transfer ko to dun sa may mas malit-lit kong pond dun sa kabila para mas mabilis ko silang namomonitor at pag may bibili is mabilis ko silang mahuhuli. Unlike dito, pahirapan po dito ang paghuli kasi medyo malaki-laki at marami ang taguan. Okay? So yan. Ayan mga ka-backyard, ito yung isang pond na sinasabi ko. Actually, ito ay trapal na ginawang pond or trapan kung tawagin. Originally, ang mga nandito po ay mga breeder natin. Yung initial ko na parang 18 piraso yata yon. May mga nabawas na rin. Kaya maluwag na maluwag to. And then dito ko sila ilalagay. Para habang hindi naman nabibili pa yung iba, makakapag-breed na rin yung mga nauunang malalaki. Okay? So, dito natin sila dalandahan. Ayan, nakakatawa mga ka-backyard kasi hindi ko expected na ang bilis nilang magsilakihan. Halos mga wala pa yatang 3 months to mula nung nilagay ko. Ganito na po yung mga size nila. Hindi ko na mamalayan, di ba? Yan ang lagi kong sinasabi mga ka-backyard, para dun sa mga basher ko. Ito pong pag-aalaga ng crayfish ay hindi naman instant na kailangan within a week, within a month ay kikita kayo ng sobra-sobra. Ito po ay pang extra income lamang. Kung may malaki kayong lote, tsaka ninyo buhusan ng todo kasi hindi nyo namamalayan, 1-2 buwan may maha-harvest na po kayo na ganito. Kung ayaw nyo pong ibenta, pwede nyo po ito kainin dahil napakasarap po nito. Ayan, wala pong talo, di ba? Kung mag-backyard farming kayo. Ayan. Kaya sa mga basher dyan, ayan, manigas kayo. Kayo nang babash ako, meron ako mga produktong napoproduce dito. Okay? Yan lamang po tayo. Iwasan po natin yung sobrang pambabash pag hindi naiintindihan or naiinggit, pikit na lang po. Okay? Ayan. And yan, sobrang dami na nila. Hopefully mag-produce pa ng marami.
at makapag-out tayo. Actually, hindi pa po ako dito nakakapag-out kahit may mga nag-PPM na po sa akin. Okay? So, hopefully ngayon mayroon na tayong maibenta.